April 26, 1993, ipinanganak si Merfat. Dahil unang anak, binilhan siya ng mga magagandang damit, madalas ding pinagbestida. Kikay siya, mahilig mag-lipstick. Pero nung nagdalaga, unti-unting naramdaman ni Merfat na siya'y kakaiba. Si Merfat biglang lumapad ang katawan, tinubuan pa ng balbas at lumaki ang boses. Heto na siya ngayon, lalaking lalaki. Mula sa pangalang Merfat, nagpapakilala na siya ngayon bilang si Maher. Ito po yung ID ko nung ako'y nasa first year high school. Ako pa po ay namumuhay bilang isang babae dito. Nangangalang Merfat Muhammad po. Na-realize ko na po na kailangan ko na pong mag-transform sa pagkalalaki. Ito po yung aking identification card nung ako'y nag-aral sa Universidad ng Mindanao. Pangalan ko na po dito ay Maher Borhan po. Pag may nagtatanong kung sana daw yung si Merfat, sabi ng ibang ko, wala na yun, patay na yun. Pero paglilinaw ni Maher, natural lahat ang nangyaring pagbabago sa kanya. Hindi naman ako dumaan sa kahit anong operation to increase yung pagkalalaki ko. Kung anong ko lumaki hanggang ngayon, wala. Hindi ako dumaan sa anong operasyon o uminom ng gamot. Isa siyang male pseudo-hermaphrodite. Tawag sa mistulang may-ari man ng babae, isa talaga lalaki. Normal lang sa isang babae yung sinasabi nilang menstruation. Datnan ka nung kada buwan. Hindi ko yun naranasan, and then yung lalaking dibdib, wala rin yun eh. Until na sabi ko kailangan ko rin sigurong pakisamahan or gampanan na lang yung pagiging babae ko. So nagsuot na lang ako ng bra para lang masabi nila na tinubuan na ako ng dibdib. Until sa nabubuli ako na bakulaw daw ako, na mukhang lalaki, na bakla, ganun. So, yun, nahirapan talaga ako nung paano ko mag-a-adjust sa ganung pamumuhay. Wala naman akong alam na gawin para maging normal. Bagamat noon pala, ramdam na raw ni Maher na siya'y lalaki, mas lalo raw siyang kinutuban nung siya'y nagpa-medical test. Papasok sana ako ng kursong nursing, so kailangan ng medical. Pumunta ako agad sa clinic ng school kung saan dapat ako papasok. Chinek niya kung may dibdib ba ako, and then tinanong niya ako kung ano ba yung menstruation ko, kung regular or irregular ba. So yun, nagtaka siya kasi wala siyang nakapangdibdib. Nirecommend niya magpa-check up ako sa OB. Base sa ultrasound, nalamang wala siyang matris at ovaryo. Patunay na isa talaga siya lalaki. Dahil dito, huminto siya sa pag-aaral sa takot na mabuli. 6 na buwan din daw siyang hindi lumabas ng bahay. Hindi po ako nakipag-usap sa mga kaibigan ko. Iniiwasan ko sila, ayoko silang makausap, wala akong gustong makausap. Dinibdib ko talaga sa sarili ko kasi parang mahiya ako mag-open up na baka yung ibang tao, pandiriyan nila ako, iwasan nila ako. Hanggang noong taong 2010, pinili na niyang yakapin sa wakas ang kanyang pagkatao. Sa tulong ng kanyang pamilya, unti-unting natanggap ni Maher ang kanyang kondisyon. Lahat ng mga damit ko, pinamigay ko sa pinsan ko, tita ko, yung mga hijab ko. Yung ibang litrato ko, sinunog ko na kasi every time na nakikita ko yun, parang bumabalik yung alaala na sobrang sakit talaga natanggapin na dumaan pa ako sa pagkaganon, yun pala, lalaki rin pala ako. Masakit lang talaga sa part yung, kasi nagsusuot ako ng belo noon eh. Ayoko talaga ipakita yung buhok ko, kung ano yung dapat na hindi dapat maipakita sa kababaihan, sa relihiyon namin. So wala talaga, hindi ko yun pinapakita. Pero yun talaga yung malaking impact, yung bigla ka nalang magta-transform sa hindi mo naman kagustuhan. Sa part ng mga kaibigan ko, nung nalaman nila, sobrang iyak nila. Tapos yung iba, tumawa na lang bigla. Uy, ba't ganon? Sabi niya, yung pag nagbibihis tayo, nakikita mo lahat sa amin. Bakit gano'n? Sabi ko, mali ko ba na yun pala ako? Natulungan din ako ng pananalig ko sa Diyos na sabi ko, kung ito yung binigay mo sa akin, tatanggapin ko ng walang pag-aalinlangan, ng walang pagsisisi, ng walang katanungan sa aking sarili. Pinilit ni Maher na mamuhay ng normal. Taong 2015, nakapagtapos siya ng Bachelor of Science in Information Technology. At nung nakaraang taon, nagpa-second opinion siya sa isang endocrinologist. Sumailalim siya sa tinatawag na chromosomal analysis o karyotyping.
XY ang kanyang chromosomes. Nagpapatunay na siya ay lalaki. Kanya lang, walang external genitalia or yung ari na masasabi natin na ganap na lalaki siya. Hindi siya actually hermaphrodite. Pag sinabi mo kasing hermaphrodite, ang panlabas na anyo ay iba sa internal sex organs. So yung external na genitalia ay kakaiba dun sa internal at saka pati na rin sa kanyang chromosomes. So pseudo-hermaphrodite yung old name noon. Ayon sa pag-aaral, 1% sa kada kabuuang populasyon ang pwedeng magkaroon ng ganitong kondisyon. Ang pseudo-hermaphrodite pwedeng maitama sa pamagitan ng operasyon pagkapanganak pa lang ng sanggol. Pero habang hindi pa alam kung posible ba siyang maoperahan, si Maher paupo pa rin kung umihi. Kada naglalakad ka, titignan ka, pagbubulong-bulungan ka, titignan ka mula ulo hanggang paa, tapos yung sa baba, titignan nila kung may umbok ba o wala. Wala yan, hindi yan lalaki, ganito, ganyan yan. Hindi naman ako nagsisik ng attention sa ibang tao, pero ang gusto ko lang sanang maunawaan ng iba na be thankful na lang kayo kasi namumuhay kayo ng normal. Hanggang ngayon po umiyak po ko, wala akong kayang makausap, parang gusto ko sarilinin lang. Kaya naisip ko rin na sabi ko bakit kaya kung i-post ko na lang ito sa social media, baka naman yung iba ma-aware din na yung katulad ko ng kalagayan is masabi nila o di kaya mabigyan nila ako ng tamang paggabay. Meron nang nag-chat sa akin na sabi niya, hindi ka nag-iisa. Meron pala silang group chat, pang 16 ako na member na intersex kami lahat. Encouragement lang. So sabi nila, huwag mong pansinin ang sinasabi ng ibang tao. Ang mahalaga, wala kang natatapakan, wala kang ginawang masama. Gayunman, hindi naman ito naging hadlang para makatagpo siya ng pagmamahal. Bago pa po ako manligaw, sinasabi ko na yung nakaraan ko kasi saka ko pa sabihin na pag kami na, baka lalayo siya mas masasaktan lang ako pag ganun nilayuan niya ako dahil sa kalagayan. Kasi sinasabi ko naman po, bago ko pa siya ligawan, ayun, natanggap niya, tinawanan nila ako, sabi niya, wise ka rin pala noon, no? Ginamit mo yung katawan mo para lang makakita ng ibang babae. Sabi ko, hindi ko naman din yun alam eh. Katulad ko po ng kalagayan, huwag po kayong panghinaan ng loob. Tanggapin nyo na lang po kung ano yung binigay ng Diyos. At huwag nyo pong kalimutan na mag-open up po sa family nyo, na magtanong. Kasi po, pamilya po, yan po yung pinakamalaking tulong sa atin na binigay ng Diyos. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.